mga ka-clear ha. Ano ba ang magiging problema ni Mans Carpio, mga ka-clear? Damay-damay. Pinatatawag ng komite ng Kamarang COA at BIR sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, namumuna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong impormasyon ang nais sila makuha dito sa dalawang ahensya? Jiggy, gustong makuha ng House Justice Committee mula sa COA yung mga dokumento sa paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kaya pinatatawag ng komite yung opisyal ng COA na si Attorney Gloria Camora sa pagdinig po yan sa April 14 sa susunod na linggo. Pinasusumiti po kay Camora yung liquidation reports, disbursement vouchers, certifications at accomplishment reports ng OVP at DepEd. Pati na rin po yung iba pang mga dokumentong pwedeng gawing ebidensya. Kung babalikan natin, Jiggy, naglabas ng notice of disallowance ang COA para questionin po yung paggastos ng confidential funds ni VP Sara. 73.2 million pesos yung kinikwestiyong pondo mula sa kabuoang 125 million pesos na ginastos ng OVP noong 2022 sa loob lamang po ng 11 araw. Wait na mga clear, 125 to. Pero lang 75 na lang, something 72 million ang notice of disallowance. Pero mga clear, yun na notice of disallowance nila. Pero, mga clear, dapat balikan pa rin, sa akin na, dapat balikan pa rin ng mga mag-iimbestiga anong ginamit na resibo for the rest, for the 125 million. Bakit, mga clear? Hindi ba nakalusot sa COA yung Marites, or rather, Mary Grace Piatos? Nakalusot yun. Lusot yun. Mga clear. Sa aking pagkakaalam, lusot yun. At ang nakapuna lang noon, mga ka-clear, si Congressman Acop. Diba? So, hindi porket hindi na siya parte ng notice of disallowance. Sa akin, mga ka-clear, dapat talaga mabusisi kung sa anong ginamit nila mga resibo, especially, kilala na sila sa paggawa ng mga resibong peke. Bakit? Sabi natin kilala silang gumawa ng resibong peke. Ang pinakamagandang example dyan, muli, babanggitin natin yung AFP certificates. Na hindi alam ng AFP na ginamit yung pangalan nila at yung event nila para pagtakpan yung 15 million na ginastos sa DepEd na confi funds na 15 million. Diba? Kung meron silang ganong klase ng mga records na may meke ng mga resibo, so dapat busisiin kasi baka nakalusot yan sa paningin ng COA dahil hindi masyadong binubusisi ng COA na kahit para bang 16 million ang renta. 16 million ba? 96,000 pesos yata. 96,000 pesos yata kada araw, something to that effect, ang upa sa safe house, ay mukhang hindi nila binusisi. Di ba natatandaan niyo yung hearing nung sa house? Yung taga-COA, si Gloria ba yun? Attorney Gloria. Okay, go tayo. Tatandaang lumabas din doon sa pagdinig noon ng Good Government Committee hearing during the 19th Congress yung mga questionabling pangalang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara gaya po ni Mary Grace. Ayan pala, sabi din pala. Piatos. Samantala, pinatatawag din ng komite si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Pinasusumiti rin po yung income tax returns ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Gayun din yung annual financial statements nila at ng mga negosyo o mga negosyong konektado umano sa kanila. Ito po ay para makita kung biglang okay, BIR kaya ay tutugon sa patawag na ito, mga ka-clear? Ang COA kaya ay mas magiging malinaw na ang pag-testify. Hindi, I hope naman sana lang. Hindi na si Attorney Gloria ba yan? Attorney Gloria? Parang hindi niya masyadong kabisado yung records. Dapat yung medyo aktibo. Aktibo at magbibigay ng katotohanan sa issue. So, syempre, hintayin na lang natin kung yung BIR ba ay tutugon. Diba, mga ka-clear? Sige, tuloy tayo. May papakita ko sa inyo mamaya. Mobo ang yaman ng bise. Annual finance ni na VP Sara, Charlito Martin Mendoza. Samantala, pinatatawag din ng komite si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Pinasusumiti rin po yung income tax returns ni na VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Gayun din yung annual financial statements sila at ng mga negosyo o mga negosyong konektado umano sa kanila. Ito po ay para makita kung biglang lumobo ang yaman ng bise. Jiggy. At bukod sa mga ito, may iba pa bang ipapatawag ang komite? At may nagkumpirma na bang sila idadalo?
Yes, Jiggy, pinatitestigo rin sa pagdinig ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramila Madriaga. Nauna na rin sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na handa silang ibigay ang mga sala ni VP Sara na ipinasabpina na rin ng komite. At karamihan nga po doon sa mga ipinasabpina ay nagkumpirma ng dadalo sa pagdinig. Narito po yung pahayag ni House Justice Committee Vice Chairperson Jose Alvarez. Hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. Madriaga, of course, because he is in detention. Mukhang madali kang ipatawag. Unless na magkasakit siya na hindi siya makalakad. So in other words, hindi pwedeng hindi pumunta ang taga-COA, hindi pwedeng hindi pumunta ang taga-BIR. Bakit? They are part of the government. Sabi niya. So dapat pumunta sila. Kasi bakit? Iniimbestigahan niya, hindi umanong issue ng corruption dito, mga ka-clear. So hindi pwedeng hindi makipag-cooperate ang COA at ang BIR. Di ba? Katulad ng isang bank manager na parang ayaw tumugon kapag pinatawag. Pero mga clear saying na hindi daw pa impeachment yun. Pero, ang sabi natin, ilang parts ba ang impeachment? Initiation and trial. At ang initiation ng impeachment ay nanggagaling dyan sa House. So, parte na po yun ng impeachment proceedings. Kaya wag tayo masyado magpalito-lito dun, ha? Or bedridden siya, or he has infectious diseases na kailangan may certification yung doktor. Jiggy, sa April 14, 22 at 29, muling gugulong ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Dito tutukuyin ng komite kung may sapat na basehan o sufficient grounds para umusad pa nga ang mga reklamong impeachment laban sa bise. Nauna nang umalma ang kampo ni VP Sara sa pagdinig. Pinuna po nila yung pagtawag ng mini trial. Well, sabi niya kanina, nadig natin, itong si former Justice Ascuna, it's just a name, di ba? Kasi wala naman talaga mini trial eh. It's either trial or no trial. Walang mini trial. It's just a name, di ba? Pero ang maghalaga doon, ano ba yung nature ng ginagawa na hearing dito sa House of Representatives Committee on Justice? Sa ginagawang pagdinig na labag umano sa batas. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Okay mga clear, nakita nyo. Ito kasi, ha? So pinakita natin, damay ang asawa ni VP Sara. Bakit? Hindi ba sa SMNI, nagsalita siya, nung ini-interview siya, sabi niya, di ba kumikita naman po yung asawa nyo? Ay, oo. Kumikita. Kaya kasama sa SALN. Di ba? So kung kasama sa SALN yan mga clear, maiimbestigahan talaga siya. Papaano nag-grow yung yaman nila. Di ba? So ayan o. The House Committee on Justice has directed the Bureau of Internal Revenue to produce tax records of Vice President Sara Duterte and her husband, Manasseh Carpio, to determine their income as part of the impeachment proceedings. Pinagmalaki niya kasi mga ka-clear na parte yun ng kanyang yaman, ang kinikita ng kanyang asawa. So tandaan natin, sabi niya, may utang na 9 million. 9 million nga. Lumit na after ilang months. 8 million na lang. May utang daw itong asawa ni Congresswoman Luis Tro. Diba? So kung gano'n ang kalakihan ng kanilang singilan, diba? Ay dapat mapakita nila kung gaano kalaki ang kita ng Carpio Law Offices. Diba yung law office nila? Mga clear. So dapat, nagbabayad ka rin ng tax. Yung law office mo, idideklara mo na ang kita mo sa isang kliyente ay 9 million. So ang tanong natin, nung hinawakan niya yung Mighty Cigarette, tama, Mighty Cigarette, diba? Na pinag-initan ni dating Pangulong Duterte, Mighty Cigarette, pinag-initan yan eh. Nung pinag-initan ni Pangulong Duterte, ang kinuhang lawyer, sila Sara. Yung law office nila Sara. O tapos, naayos. Naayos yun mga kapatid. So ang tanong natin, magkano ang dahilan? Magkano ang bayad? Diba? Magkano ang binayad? Hindi suhol mga kaklira, hindi suhol. Magkano ang binayad na attorney's fees? Diba? Okay, tanggilan na. Kasi pinagmamalaki ito eh. Pero great na great dito si, si dating Pangulo Duterte, si Mighty Cigarette, di ba? Makita ko to, 2017, no? Pangulo na siya, Di ba? Tingnan natin, So, magkano ang kinita nila dito? Kasi ganito ito, Duterte reveals son-in-law got his blessing to represent Mighty basta walang hingin sa akin. Sure ka dito? Ikaw na ngayon umamin na nagnanakaw ka ng pondo ng bayan? Ito pa ba? I mean, ayokong pagbintangan. Pero, di ba, parang, nagnanakaw ka ng pondo ng bayan, corrupt ka, sabi mo eh. Di ba? Tapos bigla dito, malinis ka, basta walang hingin sa akin. Pero ba't ikaw yung kinuha, di ba?
Yung pumutok yung Mighty King, lumapit yung anak ko, yung asawa niya. Ha? Lumapit yung anak ko, si Sarah, yung asawa niya, si Man Scarpio, sabi niya, pa, kinuha ang law office namin ni Mighty King para legal defense. Diba? Duterte, he said he saw no problem with his daughter and son-in-law. His daughter and son-in-law becoming Mighty's lawyers because it was their job to defend whoever gets their services. Mga clear, this is 2017. 2017. Hindi ba mayor na si VP Sara? O bakit siya hahawak pa? Siya pwedeng humawak. Pero sila hawakan nila. Ha? Diba? Oh, lumapit yung anak ko. Yung asawa niya. Oh, tapos sabi niya, it was their job. So kasama si VP Sara dito. So I said, basta wala ka lang hihingin sa akin. Diba? Ngayon, dumating ang panahon, the offer was 3 billion. Hindi ako pumayag. Now, settlement is 45 billion. Anong pakialam ng abogado niya? Oh. Bilyones ang pinag-uusapan dito, mga clear. The settlement is 45 billion. Mighty Corporation, which was accused of using fake tax stamps, has its 38 billion tax evasion cases with the Bureau of Internal Revenue by agreeing to pay 30 billion na lang. From 45 billion, nasettle ng 30 billion. Diba? Nasettle. So, bakit? Ba't na kaya nilang isettle ng 30 billion lang? O, nawala yung 15 billion? Ha? Pwede ba sabihin na kaya nila? Kasi presidente yung father-in-law niya? At yung at si VP Sara, law office nila to? Tatay niya, abogado? Diba? Carpio has been implicated in the corruption in the Bureau of Customs broker. Mark Taguba quoting a certain Nina Tita Nani as texting him about a certain Mans. Si Mans, I don't know, probability, pumunta daw siya doon sa kung, if I get it right, they were lawyering for Mighty King. Diba? Ito ba na-imbestigahan? Of course, hindi. Diba? Ayan lang, yun ang pinapakita ko. Pero, kung inamin nila dito na naging lawyer siya, magkano professional fee dito? We're talking about 45 billion. So, mas malaki to. Mas malaking acceptance fee nito as compared do sa asawa ni Congresswoman Luistro kung totoong hinandel niya yon. Dahil sabi ni Congressman Luistro, ipakita muna yung kontrata na hinawakan niya ng asawa niya ni Man Scarpio, yung kaso ng asawa niya. Sabi niya, di ba? Pakita nila, ano bang pleadings ang ginawa mo? Kailan ka ba nag-represent sa asawa niya? Kailan ka umappear sa court para sa asawa niya? So, i-prove nyo na talagang hinawakan nyo yung kaso ng asawa niya para magbabayad naman daw siya kung talaga siya may utang na 8 million or 9 million. Diba? So, ganun kalakihan ang kanilang kita. Kasi ganun yung ano eh. Ganun yung singilan eh. So, ang tanong natin, magre-reflect ba yan sa BIR? Diba?